What's up mga kakalista, it's me again Patrick Patricio. So for today's video guys ay ngayon na natin i-install yung Ragusa RB500 na rigid fork na made of steel or gawa sa bakal, okay? So kung hindi nyo pa napanood yung unboxing video nun, so ilalagay ko yung link dyan sa may description, okay? So yan, so unti-unti na nating tinatanggal yung mga dapat tanggalin sa bike or dun sa pagtatanggalan natin, yung mga bolt, yung mga nuts, yan, dun sa stem. So ayan, tinatanggal ko dyan yung sa brake lever, oy mali, yung brake caliper pala rather, okay? So yan, so kung mapapansin nyo mga kakalista, no, iba yung title natin, medyo ano, so malalaman nyo yan mamaya kung bakit ganyan yung title ng ating video ngayon. Alright, so ayan, so tinatanggal ko na rin dyan yung pinagkakapitan ng sa hydraulic hose, naka cable tie lang naman yan. Okay, so ayan. So tapos niyan is mahuhugot na natin yung mga yan, yung stem tsaka yung handlebar niya maya-maya lamang. Okay. So pagkatapos niyan is magpo-proceed tayo sa paglalagay ng mga bearing. Basta mamaya explain ko yan mamaya dyan sa video kung ano yung mangyayari. Okay. So yan, so tinanggal ko na yung handlebar, so kasama na yung stem. Tapos susunod na yung fork natin dyan na made of steel din na fork with rings. Yan yung stock fork with rings. Okay, so ngayon is proceed na tayo doon sa susunod. So okay mga kakalista, na natanggalan natin yung fork. So ngayon naman tatanggalin na natin yung headset nya. Although yung iba nagkatanggalan na. Tulad dito yung bearing. Tsaka ito. So pagtanggal ko nito is galing nandito. Tapos sininsil ko lang ng bakal. Tapos kung hindi naman, pag masyadong matigas, pwede nyo gamitan ng martilyo. Paikot lang hanggang malaglag siya. Okay, so ito natanggalan natin to. Ngayon ito naman yung tatanggalin natin dito sa taas. Okay, so ngayon sisinsilin natin pataas. Kung hindi naman kaya, is babalik rin natin yung bisikleta. So sinsilin natin, subukan natin. So, ordinaryong baka lang mahaba. Yan. Ganyanin mo lang paikot. Huwag isang pwesto lang. Dahan-dahan lang. Baka mamaya ay tumama sa mukha. Yan, umangat na. Tanggal na yung pinaka-set niya. So ngayon, lilinisin lang natin yung itong dito niya. Kalimutan ko tawag. So yun, lilinisin na lang natin. Tapos ilalagay na natin yung panibagong headset niya. Okay? So pupunasan na lang siguro. Hindi naman siya magrasa yun. Wala naman. Alright, let's go. Okay mga kakalista, no? So meron tayong na-encounter na problema. So parang napeke ako ng sarili kong bike. Ito ni Trinks. Kasi napansin ko bakit pareho yung headset niya, yung lalagyan ng ball bearing. Parehas yung sukat. At parehas yung yung bearing niya. Kasya. Oh. So meaning to say, napeke ako ng tapered nito. Non-tapered pala to. Kasi yung ilalim iba So ito kasi yung sealed bearing yung sa tapered. So pag yung sinasaksak ko siya dito, ayan, sobrang laki niya. Hindi siya pumapasok. Ito, dapat papasok sa loob. So hindi. Sobrang laki. So meaning to say, ito ay non-tapered pala. Napeke ako ng bisikleta na to. Tapered lang yung dito. So hindi ko sure kung tama yung pagkaano ko So paki-comment na lang diyan sa baba pero gagawa na lang natin ng paraan. Okay, so kinabit ko na yung sa sa fork. Ito. Yan, ito. Ito yung isa. Nakabit ko na. Tapos ito pa yung isa. So gagawa na lang natin ng paraan para may kabit natin. So ibabalik lang natin yung pinaka ball bearing. Sa makatuwid, ito lang yung nagamit natin. Ito mga adapter niya.
katong isa. Okay? So, ngayon is ito try nating ikabit gamit ang ball bearing. Alright? So, ikakabit ko muna yung ano ulit dito. Ibabalik ko lang ulit ito dito. Tapos ito sa kabila. So, dito sa ilalim yan. Yan. Tapos, susukatin ko na yung fork para maputulan. Okay? So, ibabalik ko lang pala to. Parang nangyari pala, nilinis ko lang siya. Yung pinaka ball bearing niya. So, anyway, kung makaano is, bibili na lang tayo ng yung non-tapered ulit. Yung parang kay Trek. Okay? So, yun lang. At i-discard na lang muna natin. Alright? Diyan na lang muna natin ito ng grasa. Ito. Kumbaga, nilinis na lang natin to. Hindi natin may kakabit yung ball bearing niya. Anyway, okay lang. So, make sure lang na lapat na lapat. Pero ganito din naman yung procedure ng pagkabit ng seal bearing. Lagay dyan, tapos ito na yung pinaka bearing yan, malinis na yan. So, mamaya na natin ilalagay yan. Ngayon is yung sa kabila naman, sa ilalim. Pahirapan yung pagkabit nito, nasa ilalim. So, try natin. Lagyan lang natin ng grasa. Epic fail si yung ating seal bearing. Excited pa naman ako. Yun pala, walay. So anyway, ganun talaga. Charge to experience, kumbaga. Yun yun. So hindi ko lang kung pupukin ko muna ito Pabalik-tarin ko lang. Okay. So ngayon is nailagay na natin yung fork. So medyo sinorkat ko na. So napanood nyo na naman yan dun sa yung kay Trek dun sa pagkabit ng rigid. So pares na pares lang din naman yan. So ngayon, susukatin na natin ngayon dito para maputulan. Tapos yung pagputol pala is sigurado is napanood nyo na yan. Kasi mas mauna kong ma-upload yun kesa dito sa full installation nito. Okay? So ngayon susukatin lang natin. Papakita lang natin kung paano susukatin. Tapos yung pinakapagputol nito is makikita nyo na yun dun sa video. Sa isang video. Alright? So ayan. So tatanggalin na natin to at panoorin nyo na lang yung naunang upload. So yun. Alright? So pagkatapos nun, yung star nut naman. Tapos yung itong pinapanood nyo na to. So ibig sabihin, napanood nyo na yung pagputol at yung paglagay ng star nut. Okay? Alright. So, putulin muna natin to. Alright mga kaklista, no? So nakita nyo na yung pagputol at yung paglagay ng star nut nung previous video. So ito na siya ngayon. Yan. So makikita mo is hindi siya sakto dun sa pinaka taas dito. So mayroon siyang allowance para may isara mong mabuti itong top cap mo para hindi ito tumama dun sa pinakasakto niya dito. So matutulungan niyang hatakin yung fork pataas. Okay? Tapos yung stem pababa. So manggaganon sila. Okay? So para ito tatama siya dito kasi pag sinakto mo naman na itong nasa pinakataas, so tatama din to doon. So hanggat maaari iwasan natin yan. Okay? So ngayon lalagay na natin para isara. Okay? Ready? So alright, so pagkatapos nito, so ganyan lang muna is
proceed na tayo sa paglagay ng gulong. So i-align ko na. Okay, so malapit na tayo matapos. Let's go. Alright, so ngayon naman ay ibabalik na natin lahat yung dapat ibalik. So ayan, yung gulong. Yan, syempre pinakauna yung gulong. Tapos yan, sisipat-sipatin natin, i-align natin ng mabuti kung ano yung preference natin. Okay, so napansin ko kagad dyan na bumaba kagad, tsaka gumaan yung harapan. Alright, so ayan, so konting sipat-sipat at higpit-higpit. Okay, alright, so pagkatapos natin sipatin at medyo nahigpitan na ng konti, so ngayon is gagamitin na natin ang torque wrench. Alright, so yung torque value nung sa taas, yung tinitira ko dyan is asa 5 Newton meter. Tapos yung dalawang gilid dyan, so yun yung 7 Newton meter. So yun yung sinample natin nung nireview ko yung isang graduated torque wrench natin. So which is, yan din yung ginagamit natin ngayon. Okay, so yan. So yan, in-adjust ko siya kasi yan ay 7 Newton meter. Galing tayo sa 5 kanina, ngayon is 7 na. So maririnig nyo naman yung clicking sound dyan eh. So yun, alright. So ibig sabihin, andun na yung torque value niya. Na-reach niya na. Alright, so ayan. Tapos minake sure ko pa yung sa taas niyan. Okay, so kumbaga dinoble ko para ma-sure ball. Diba? Tingnan natin mabuti kung tama-tama na yung higpit niya. At hindi rin siya ma-over torque. Alright. So ganun lang din yun sa mga bisikleta nyo, meron din yan. Okay. So kung meron kayong gamit na ganyan, okay lang. Kung wala, okay lang din. Tansyameter na lang. Sheesh! So yun na nga mga kaklistano, at naging successful naman yung pag-install natin sa rigid fork na Ragusa yan, RB500. Okay, so naging smooth naman kahit medyo nagkaroon tayo ng konting problema. Okay, so napansin ko kasi ito ay 27.5, no? So yan na lang yung ano nyo, yan na lang yung tawag dito, yung gap nya, yan na lang siya. So napaka nipis na lang ng gap niya, so baka hindi na pwede dito yung 29, tingin ko lang. Okay, so baka pwede, pero siguro sobrang ano na ng gulong nun, baga sobrang nipis na dito yung dito niya. Yan, kumaga makitid na lang siya, hindi na siya ganito kalapad. So anyway, so yan, nagawa natin ng paraan. So okay naman siya, smooth naman, walang alog. Okay naman, tinesting ko siya kanina. Alright, so yun lang naman mga kaklistano, at naging successful yung pag-install natin sa rigid fork. Ayan, okay. So yun lang. Sana ay may natutunan kayo sa video nito. So medyo nagkaroon lang ako ng konting problema, for at least nagawa natin ang paraan. Alright, so yun lamang. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh. Ragusa.